So let's prepare ourselves po para sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Nawa ay maunawaan natin lagi ang lahat ng mensahe ng Lord sa tuwing tayo po ay nasa bahis ng Panginoon. Ito po yung panahon para madagdagan ang ating kaalaman sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga, nais kong dalhin sa inyo ang mensahe about citizenship in heaven. Gaano po kahalaga ang pagiging isang citizen ng isang tao? Sapagkat nabanggit ito ni Apostol Pablo, somehow, mayroon po siyang knowledge kung gaano kahalaga. Kung ikaw ay citizen ng isang bansa, ano po? Pero mas umangat ang kanyang pananaw tungkol po sa pagkamamamayan. Sapagkat hindi lang sa lupa ang binabanggit na dito, kundi pagkamamamayan sa langit. So yan po mga kapatid ang ating pag-uusapan sa umaga po ito. Now, gusto ko pong i-define muna kung ano ang citizenship. Citizenship is a legal status that signifies a person's membership in a particular country or nation. So legal status ito. Sabihin may legal process talaga na kinakailangan magpapatunay na ikaw ay isa ng mamamayan ng isang bansa. Ano po? It comes with certain rights. Ano po yung mga rights na yon? Ay kaya nga sa bansa, meron tayong freedom of speech, freedom of religion, di ba? Mayroon tayong privileges, mayroon tayong access to education, employment, health benefits, social security benefits. So, meron din tayong responsibilities, di po ba? Ang responsibilidad natin ay ang i-obey o sundin ang existing laws na umiiral po sa isang bansa. Kaya nga kung mayroon pong tayong tinatawag na paglabag, ay mayroon din pong kaibat po yan na consequence. Di po ba? At hindi lamang yan, as a citizen, dapat mayroon tayong involvement sa community. Now, paano ang isang tao, o sabihin na natin ang isang Pilipino ay magiging isang Filipino citizen o isang tao? Halimbawa ako, ano ang katunayan ko na ako po ay isang mamamayan ng bansang Pilipinas? Alam po ninyo, mayroon din talagang methods na sinusunod ang ating batas. Unang-una by birth. Di ba? Pag ipinanganak ka sa Pilipinas, automatic yun. Ano? Ang tawag dyan sa Latin, jus soli. Ano? Kaya, kung ikaw ay ipinanganak, Filipino citizen ka. Ang tanong ko, masaya pa kayo na mamamaya sa Pilipinas? Proud pa kayo? Yan ang talagang Pero minsan sa mga nangyayari po ng mga sitwasyon sa ating bansa, minsan, sino bang nakakaisip na minsan? Sana naging American citizen na lang. Ako minsan di gano'n. Dito sa mundo, minsan yung mga nakikita ko mga leaders na para pang masyadong mapagsamantala, sabi ko rin, sana ipinanganak na lang ako sa Switzerland. Pero mga kapatid, mamaya makikita po ninyo, mas angat pa dyan. Ang gusto ng Diyos na mangyari po sa ating mga buhay. Another is by blood. Pag ang ating pong mga parents, Filipino citizen, sa time na ipinanganak ka, you are considered a Filipino citizen. Dahil din pong tinatawag na naturalization. Kaya nga si Brownlee, yung mga mahilig sa basketball, naturalized po yan. Dahil yumaan po rin siya sa legal process. Ano po? May age requirement din. Dapat ilang beses na rin nakatira sa Pilipinas. At least, sabi nga ng batas, 10 years. So, ang point ko lang dito, hindi din pala madali kung ikaw ay galing sa ibang lugar para maging isang citizen ng another country or nation. May proseso.
Ngayon, sa spiritual na bagay, sabi ni Pablo, dati tayo ay mamamayan dito sa lupa. Pero, gusto ng kapatid na si Paul na iangat natin ang ating pagkakilala sa ating sarili. Bilang tinawag ng Panginoon Jesucristo. Becoming a citizen of heaven, according to Christian belief, involves several steps according to the Bible. Sa aking pag-aaral, na dapat mauna yung faith natin sa Panginoon sa Kristo. That is why we need to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Must po yan. Hindi kasi pwedeng sabihin mo na porque nakapunta ka na sa Amerika, American citizen ka na. No. Hindi pwede. Kaya pinakita ko naman sa inyo kung ano ang legal process. Yan po yung tinatawag natin born-again experience. Tayo po ay isinilang na muli sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon. And for me, this is actually the foundational step ng ating pong pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an eternal life. So pag tinanggap mo ang Panginoon, dahil pang step niya, repentance. Kinakailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kinakailangan talikuran natin ang ating mga kasalanan sa ating mga buhay. Turning away from sin. Another is baptism. Napakahalaga po, kaya nga, lagi po natin ipinapangalan ang bautismo dahil important step po ito para po makita ng mga other Christians that you publicly declare that you are a son of God. Kung makikita po natin, baptism is a must. Hallelujah. Kasama ito sa passport. Para tayo po'y makapunta doon sa langit na nais ng Panginoon na dalhin tayo. Diba? Ang sabi po ng Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Pero hindi lang doon mo natatapos. Pag nabaptize ka, pinakailangan pa rin magmuhay ka in a Christ-like life. Kasi kahit dito sa mundo, kahit Filipino citizen ka ba, nagkamali ka, kulong ka. At sa iba pa, mga kapatid na bansa, na legal, ang silya elektrika, ang death penalty, patay ka. This is very, very important. Akala lang po ba natin, mga kapatid, na ganun-ganun na lang ang sinasabing citizenship in heaven? Akala lang, ganun lang kadali po yun? Hallelujah. Another is, for us to be successful in our Christian life, we must engage in spiritual practices. Regular prayer, reading the Bible, participating in every fellowship that we have in the church. It develops relationship in the church and also our relationship with God. It helps us to grow spiritually. Essentials po ito, mga kapatid. Now, sinulat po, mga kapatid ni Apostol Pablo, nabanggit niya itong citizenship in heaven in the book of Philippians. And we all know, sa lahat po mga kapatid nang nanood ng aking series Bible study in the book of Acts, ang Philippi ay isa pong colony ng Rome. Probinsya po siya ng Roma, lalawigan ng Roma. And basically, sila po mga kapatid ay citizen ng Roma. Kaya makikita po natin ang malaking pribileyo because during that time, ang Rome ay isa po sa progressive city. Roma yan eh. Di po ba? Kaya parang nakita ko doon mga kapatid na siguro kung ikaw ay nakatira sa Philippi is in Macedonia. Di ba yun yung tinawid ni Paul from Asia? Tumawid po siya ng Macedonia. Pinasok niya ang Europa, mga kapatid. At doon,
nagkaroon ng church sa Philippines. At ang mga mananampalataya po doon, marahil, maganda po ang kanilang buhay dahil naman, isa po siya sa lalawigan na ay, kumbaga, masagana. Ano po? Maunlad. Pero alam po ninyo, ganito ang sabi ni Paul in the book of Philippians 3:20. Please. But our citizenship is in heaven. The word of God. And we eagerly await a Savior from there. Sabi. And the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like this, His glorious body. So, makikita po natin yung medyo angat na pananaw ni Pablo na pupuntahan natin pagdating ng takdang panahon. Hindi lamang po pala pinag-uusapan sa ating pananampalataya ay ang pagkamamamayan natin dito, ang pagiging Kristiyano natin dito sa Laguna. Kundi mas angat pa po dito. Kung tayo po ay hindi satisfied, hallelujah, sa ating pong pagkamamamayan dito sa bansang Pilipinas, bagamat ito na po tayo at nagpapasalamat ako, mahal natin ang ating bansa. Pero ang daming mga kapatid na nakikita tayong sometimes corruption, mga hindi magagandang nangyayari po mga kapatid, problems politically, economically. Pero mga kapatid, binigyan tayo ng assurance ni Apostle Paul na hindi lang tayo dito mamamayan. As Christians, sabi niya, sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Woo! Jesus, hallelujah! Mula doon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo. Very related mga kapatid sa ating pinupursu na abutin, mga kapatid, doon sa ating paglilingkod sa buhay na walang hanggan, nakasama ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Glory to Jesus. Hallelujah. Nakabasa po ako mga kapatid ng isang story na mayroong 2 young teenagers with the same dreams in life. Totoo niyan, maraming mga magkakaibigan na pare-parehas sana ganito ang gusto ko. At sa kanila mga kapatid na story, both are of comparable intelligence and natural ability. Halos parehas naman sila. Pero ang problema, they live only 12 miles or 19 kilometers apart. Mayroong ganun pala, no? Parang mula sa Quezon City hanggang po sa Alamang. Kinuplit ko po yun. Lang. Pero, ang naging future nila, different, magkaiba. Sapagkat, after 20 years, the first young man lives in a comfortable apartment, drives a decent car, has many fine clothes in his closet, eats well, and is pursuing the career for which he has just been in, kumbaga, mula sa kanyang kolehiyo na natapos. But the second young man lives in an uncomfortable house, has no car, has no decent clothes, eats a minimal diet, has limited hope for his career, and tries to find manual labor jobs to make ends meet. Sabihin natin, Pastor, wala namang problema yan. Material na bagay naman. Yes, hindi po yan absolute. Hindi po yan absolute. Wala po, hindi po tinitingnan natin dyan na porke maganda ng buhay nila, materially, sila ay okay. May gusto lang akong ipunto nito. What could have affected their dreams and life? Sa tingin ko po, citizenship. Base po sa pag-aaral din kasi, pero hindi nga absolute, mga kapatid. The first young man lives in San Diego, California. Kung makikita kasi ninyo ang San Diego, California, mga kapatid, mayroon pong kalikit yan. May, ang boundary niya, kumbaga ito, di ba ito is silang na. Ang kabila, Santa Rosa, right? Halos ganyan ang sitwasyon. Ang isa nakatira sa San Diego, California, USA, pero yung isa nakatira sa Tijuana, Mexico.
if you're going to look at the map, halos ganyan lang. Isang bansa, malapit pero pinag-iwalay lang sila ng boundary. Nung tinignan ko po itong lugar ng Mexico, Tijuana, Mexico, dami para dyan ng drug cartel, organized crime. Yan pala, kayo pala ang Colombia and Mexico, yan pala ang malakas ng drugs. Sa mga pelikula tingnan ko, totoo talaga ba? Kaya napakataas po ng gap ng mga may kaya at sobrang ina. Dahil po, hindi tama ang pamamagitan. Now, ang gusto kong sabihin dito, minsan nakaka-apekto kung saan tayo nakatira. Do you agree with me? Minsan. Do you agree with me? Yes. Ako po rin ay naniniwala sapagkat sabi ko nga, literally, nakatira tayo dito sa lupa, sa mundo. Pero mga kapatid, meron din isang tirahan na hindi natin nakikita na ito na ang ating ipinamumuhay. Na kung saan, napapansin ko na kung ano ang talagang gusto nating environment, yun po ay nagiging resulta ng ating pananaw, ng ating buong direksyon, ng ating gusto sa buhay. Yan ang napansin ko. Para walang kaibahan yan sa pag-aaral. Kung gusto mong laging kasama ay yung mga walang pakialam sa pag-aaral, you will notice that na wala ka ng pakialam sa mga subjects na dapat mong pag-aaral. Pero kung ang kasama mo ay ang mga gusto makapagtapos ng pag-aaral at ang iba pa nga dyan, hindi na makapagtapos, hindi magkaroon mo ng honors, you will find yourself na you are doing what they are doing too. Diba? So, yun po ang nangyari po sa dalawa po ito. Sabi nga nung nabasa ko sa analysis, siguro kung ito rin ay nabigyan ng pagkakataon na nakalipat din sa sarili ko, maaaring iba rin ang takbo ng kanyang buhay. That is why ang church po dapat talaga magkaroon ng impact sa loob po ng community. Tingnan niyo po ang community na magulo. At kung hindi magbabago, mananatili po magulo. Tingnan niyo ang community na nagbabago. Darating ang panahon, aasenso. Totoo po yan mga kapatid. Now, I hope, hindi ko sinasabi mga, sana makuha po ninyo, hindi ako nakatingin po dito sa material ng bagay, sapagkat maraming mga tao na minsan, kahit kumbaga saan hindi naman ipaunahan, what I'm just trying to point out here, mga kapatid, na nakaka-apekto ang environment natin sa pag-abot natin doon sa nararapat natin abutin sa buhay, sa gusto po natin. Now, so citizenship can have a profound impact on people's lives. I agree. Please listen. During Paul's trial in the book of Acts, sino pong nakaalala nito na si Paul po ay halos patayin ng maraming tao nung bumalik siya sa Jerusalem dahil siya po ay inaakusahan na nangangaral ng ibang mabuting balita, mga kapatid, against sa law ni Moses. Pero, hindi niyo po ba napansin noon kung bakit po siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita at makapag-explain ng kanyang side na ipagtanggol ang kanyang sarili sa paratang sa kanya? Hindi niyo po ba nakita kung bakit? Ano pastor ang dahilan? Basically, pwede sabihin, dahil yan pastor sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ano po ang mababasa natin sa Bible? Because of citizenship. Sino pong nakakaalala mga kapatid? Nung magsalita si Pablo, sabi ng Roman soldier, Romano ka? Sabi ni Paul, Romano ako. At hindi tama na ako'y huhulihin nyo na lamang basta na walang paglilitis. Because nasa batas ng Roma na pag ikaw ay Roman citizen, hindi ka basta o pwedeng hatulan ng walang due process. That is why Paul was given an opportunity to speak. Ang sabi pa nga ng Biblia na tumahimik ang maraming tao. At nagsalita si Apostle Pablo sapagkat siya po ay citizen ng Rome. Paul was born in Tarsus, a province in Cilicia.
Maliwanag po yan. Hallelujah. By birth, Romano po si Pablo. Sinabi ni Pablo, ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol sa hukuman? Citizenship. Napakaano po yun. So, makikita natin mga kapatid, dahil doon mayroon pong legal protections and privileges na tanggap po si Pablo. Dahil that time nais nang patayin si Apostol Pablo ng maraming tao dahil hindi nila matanggap ang bagong pangangaral ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay kay Kristo matatagpuan. Mas matindi pa nga sinabi ni Pablo, kung ayaw niyong tanggapin ko rin, nais kong makausap ang emperador ng Roma. You see that privilege because of citizenship. Hallelujah. Kasi Pablo po nakarating ng Roma. Kaya for me, Paul's Roman citizenship was instrumental in his missionary work. Ginamit ng Diyos ang kanyang pagiging isang citizen ng Roma upang siya po ay makapangaral, makapasok mga kapatid, hallelujah, sa kalupaan ng Roma, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya nga nung pumunta sa Roma, di po ba si Apostol Pablo, hindi naman siya mga kapatid nakapiit sa isang kulungan. Kundi anong tawag sa kanyang piit? House arrest. Because of that privilege. Everybody say amen. So alam ni Pablo na malaking bagay po ang pagiging citizen ng Roma. Katulad ng mga taga-Pilipos. But Paul is saying to Philippian church, please listen, especially to us, CCF members of the church, that we have a higher citizenship than that of Rome. We have a higher citizenship than Americans. Amen? Amen. Kahit sabihin pa natin na maganda, mga kapatid, na maging citizenship ng isang bansang maunlad. Pero mas mataas po ang pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Sapagkat hindi naman tayo dito sa lupa, mamamayan, kundi doon po sa langit. Kaya ginamit ni Apostol Pablo ang citizenship as analogy, mga kapatid, na dapat malaman natin mga mananampalataya na mamuhay tayo na kakaiba sa ipinamumuhay dito sa lupa. Sapagkat mga kapatid, literally dito sa lupa, iba po mga kapatid ang batas ng naiirap, ang kultura ng iba't ibang bansa. Pero dalawa lamang ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Ang pagkamamayan doon sa langit at ang pagkamamayan dito po sa lupa. And Paul actually was emphasizing that we are an alien to this world. Why? Para makita ng mga tao na iba talaga ang ugali ng mamamayan doon sa langit. Palampakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano yun, Pastor? Christians must not live as citizens of this earth, according to Philippians 3:18-19. Gusto lamang i-emphasize ni Paul ang mga bagay na mali at tama na dapat na malaman ng mga Kristiyano na totoong mamamayan doon sa langit. Sabi sa 1 John chapter 2:15-17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. Tingnan po ninyo, ha? For everything in the world, everything. Ano po yun? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Lahat ng mga material na bagay na nakakapukaw sa damdaming makalawa ng tao ay nasa mundo. Ano sabi ng Bible? Comes not from the Father, but from the world. Yan po mga kapatid ang mamamayan dito sa lupa. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Woo! Kaya napakalagang malaman ito ng isang mananampalataya na kahit ikaw na pala ang pinakamayaman at maraming properties dito sa mundo, subalit kung wala si Kristo,
hindi ka pa rin mayaman na totoo. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi nasa lupa, kundi nandoon sa langit. Hallelujah. Sa malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Another, citizens of this earth live for temporary things of this earth. Hallelujah. Maraming mga tao, mga kapatid, na talagang ang kayamanan nila yung makamit ang mga material na bagay kahit minsan hindi na importante, maipagyabang lang. Yan po ang isa sa mga indicators na ikaw ay citizen dito sa lupa. Tandaan po natin, hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang tunay na tahanan ng isang mananampalataya ni Kristo ay namin. Yeah. Matthew 24:35 said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Pinapaalalahanan tayo mga kapatid ng Biblia na lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Tingnan nyo na lamang ang mga kalamidad na nangyayari sa buong mundo. Pag dinadaanan, nasaan ang magandang tanawin? Nasaan ang matatatag na gusali? Paglindol, walang natitira. Totoo, mga kapatid. Wala nang iigit pa kung tayo po ay nag-aanda doon sa kaharian na kung saan ang Panginoong Yesus ang hari ng lahat. Kaya kinakailangan mga kapatid na hindi masyado tayong attached dito po sa makabundong mga bagay dito sa lupa. Sapagkat dalawang bagay lamang po yan, mawala yung iyong minamahal na bagay dito sa lupa o ikaw ang mawala. Nothing is permanent. Hallelujah. 1 John chapter 2:17, very clear, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang mundo at ang lahat ng kinahuhumalingan nito ay lilipas. Mawawala. Subalit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Saan ka ba? Diba? Kaya napakalaga mga kapatid na maunawaan po natin ito. Sabi ni Pablo, kung tunay na kayo ay lingkod ni Kristo, tinawag ni Kristo, dapat malaman mo na ang pagkamamamayan mo ay hindi na dito sa lupa, kundi sa langit. Another, citizens of this earth are heading for eternal punishment. Ito po yung teaching talaga ng Bible. Na kapag nireject ng tao ang Diyos, pag nireject ng tao ang gospel ni Kristo, pag ang tao ay hindi nagsisi sa kanilang kasalanan, they will be cast into the lake of fire and they will endure eternal punishment. Mayroon talagang paghuhukom? Mayroon po. In Revelation, chapter 20:14-15, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. And anyone whose name was not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. Hindi ako ang may sabi nito. Ang Biblia. Anong silbi kung sikat ka? Kilalang-kilala ang pangalan mo dahil mayaman ka sa mundong ito. Kung ang pangalan mo naman ay hindi nakasulat sa akit ng buhay. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Mga kapatid, gusto ng Panginoon na sabihin sa ating pong lahat na pahalagahan natin ang pagiging nating mamamayan sa langit. Kahit may mga problema doon dinaranas tayo dito sa lupa. Iba't iba mga kapatid na problema, sometimes personal, sometimes relational, sometimes mga kapatid, material, financial, emotional, spiritual, physical, ang dami mga kapatid.
Pero tandaan po natin, mga minamahal, pag hindi po tayo nagbabago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ibig kong sabihin ko, nagpapatuloy pa rin tayo, mga kapatid, at nananampalataya ng lubos sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ng bagay dito sa lupa ay iiwan po natin at pupunta po tayo doon sa ipinangako ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan na kasama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Mga kapatid, hell is real. Maraming tao laging binabanggit lamang ang langit. Pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, meron pong impyerno. Tandaan po natin yan. That is why Paul is encouraging each and every one of us that we must be proud being a citizen of heaven. You must be proud because you are called by God and you are a believer of Christ. Hallelujah. If we remove God as the chief object of our joy and replace it with some earthly pleasure, we are guilty of idolatry. And idolatry is one of the deadly sins in the Bible. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Colossians 3:2, set your minds on things above. Palagpakan natin. Set your minds on things above. Not on earthly things. Wala mo magagawa si Pastor Romero. Kung ano man ang gusto niyo sa mundo, nagpapaalala lamang po ako. Kung gusto talaga natin, mga kapatid, na ma-enjoy din natin ang benefits, rights and privileges ng isang mamamayan doon sa doon. Nabanggit ni Paul ang earthly things. Pastor, ano po ito? Earthly things often refer to material possessions, worldly desires, and concerns that are temporary and not of eternal value. Ito po yung wealth, status, physical pleasures, and other pursuits that are focused on here and now rather than on spiritual or eternal matters. Ibig sabihin, dahil ka nakatingin dito, hindi ka man nakatingin doon sa buhay na wala kang ka. Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, napansin ko talaga ang mga nagiging spiritual, malayo ang tingin nila. May vision talaga. Ito po yung mga mananampalataya na kahit minsan walang-wala. Pero masayang nagpupuri sa Diyos. Ito po yung mga mananampalataya na kahit hindi pa naabot ang kanilang mga goal sa buhay, mga ambition sa buhay, pero patuloy pa rin nagpapasalamat sa Diyos dahil nakakaunawa na mas higit ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. So we should put Christ at the center of our lives. Para ma-overcome po natin yung mga influence ng mga earthly things po, mga kapatid. Kasi it's very hard talaga, mga kapatid. Lalo na kung ikaw ay medyo malapit na sa mga makamundong gawain, parang inaakbayan ka na ng mga makamundong desires. Mahirap-hirap po, mga kapatid. Meron na rin parang tali na nakapulupot sa iyo na parang ang hirap ng alisin, mga kapatid. That is why Paul is reminding each and every one of us na tayo po, mga kapatid, ay hindi na taga-mundo, taga-langit na po tayo, mga kapatid. At gusto na po sa Pablo, maunawaan po natin na kung tayo taga-langit, mabuhay na tayo ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa Biblia, galit si Apostol Pablo doon sa mga Kristiyanong pakitang tao lang. Doon sa mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano pero ang buhay ay hindi tama sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Pastor, makikita po ba natin ang mga maling mga ginagawa ng tao upang hindi natin sila paparisan? Yes. May nabanggit mga kapatid na bunga sa Biblia.
Fruit is a more certain evidence of what people truly are than their words. Pastor, biblical po yan? Yes. Jesus said that we can spot false prophets, wolves, in sheep's clothing, but by their fruit or deeds. So, malinaw po. Sabi ni Kristo mismo, makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Sabi ni Kristo, mapipitas ba ang uba sa puno ng dawa? Mapipitas ba ang prutas ng igos sa matitinig na halaman? Hindi. Sabi ni Kristo mismo, mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo ang mga huwad ng propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, evident. There is a manifestation of deeds. Makikita natin. Sabi ng Bible, kung ano ang nakikitang katuwiran sa ating buhay, mga kapatid, yan din ang nakikita sa unrighteousness sa mga taong hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang gusto ng Apostol Pablo ay mag-focus ang isang mamamayan doon sa langit, doon sa tamang pamumuhay. So Christians must live as citizens of heaven, not as citizens on earth. Sabi niya. Now, there are three things distinguish the citizens of heaven. Ano po yun, mga kapatid? Number one, citizens of heaven follow godly examples. Sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Philippians 3:17, join in following my example. So, meron makikita talaga, parang isang magulang na nagsasalita sa kanyang anak, dumidisiplina sa kanyang anak, dahil siya'y karapat-dapat, dahil nakikita sa kanya. Katulad din ng Apostol Pablo, sabi niya, join in following my example and observe those who walk. Hindi lang siya. Those, meron pa. And observe those who walk according to the pattern. According to the pattern you have in us. So meron po, mga kapatid, hindi dito mayabang si Apostol Pablo. Sabi kasi ng iba, medyo arrogant ang dating ng salitang ito ni Paul. Parang, gayahin niyo ako. Parang ang yabang dito ni Pablo, sabi ng mga Bible scholars. Pero hindi. Sapagkat nagsasalita si Pablo na totoo, with integrity before God. Di po ba, mga kapatid, masarap magpatotoo na totoong binago ka ng Diyos? Everybody say amen. Pero ang kagandahan kay Apostol Pablo, sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga kapatid na Ephesians, lagi niya rin sinasabi na hindi, dahil sa ako'y ganap na, di ba? Ngunit sabi niya, nagpapatuloy ako para maakamit ko ang hangganan na ipinangako ng Diyos sa akin. Di ba? Ganun si Apostol Pablo, pero nakikita ko ang buong buhay ni Paul talagang very submissive sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi siya perfecto, pero nagpapatuloy upang maging perfecto sa harapan ng ating Panginoon. His life was an example of how believers should live. Kaya minsan po, mga kapatid, kahit kami mga pastors, may mga kahinaan din po, may mga sitwasyon din na napapagod, nagtatanong. Pero pag naalala ko si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos, nagkakaroon po ako ng lakas. Sapagkat kung nakaya ni Paul, bakit hindi ko kaya? Parehas naman ang Diyos na aming nakilala. Kaya isa sa mga bagay po na makakapagpalakas po natin para sa ating spiritual na buhay ay yung pag-aralan din po natin ang mga istorya ng mga lingkod ng Panginoon na nagtagumpay.
Kaya nga pala mga kapatid, huwag na huwag po kayong lilipan doon po sa ating series Bible study every Friday because tayo ay nasa Hebrews chapter 11. And names were mentioned there. Hallelujah, names. Purihin ng Panginoon. At tingnan natin kung ano ang kanya-kanyang mga ginawa ng mga taong ito. Bakit sila po ay napasama doon sa mga bayani ng pananampalataya. Hallelujah. Another, citizens of heaven eagerly wait for the coming of the Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Sino po ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Ipalapag na malakas sa kamay. Hallelujah! Natuwa ako, Pastor Tix, kanina. Di ba parang ang hirap? Sino po ang gusto na po na handang makakita? Parang pinapakiramdaman ko parang hirap magsabi ng table dito. Kaya sinabi ni Pastor Tixboy, para kay Kristo. Yan. Pero may pinasa ni Pastor sa Philippians chapter 1. Sabi ko, oo, si Paul, di ba sabi na, pero kung saganan akin, gusto ko nang makatingin sa Kristo. Sabi ko, grabe. Nabasa niya yan. Ganda. Diba? Dahil sabi niya, kung babasa niya, dahil ito naman talaga ang mahalaga. Look at that. Subalit, kung ako ay mabubuhay pa, hindi lang ang tinatawag sa kanya, kundi ang mananampalataya sa Pilipos. Dahil matuturuan ko pa kayong lumago sa pananampalataya. Again, ministry. Hallelujah. Kasi nakita ko talaga doon mga kapatid na pag na kay Kristo ka na, nandun ang tagumpay. Kaya pala si Paul pala, kung tatanungin mo, halimbawa, nandiyan si Paul, si Pastor Sunday School teacher, sabi ni Paul, sino po ang namamatay para kay Kristo? Sino na si Paul ang sisigaw ng napakalakas na, Amen! Base po daw sa pag-aaral po natin kanina, no? So ito po, pagdating ng Panginoong sa Kristo, makikita natin doon ang potential ng Panginoon. Ang power ng Panginoon to rule and reign. Kaya nga mga kapatid, ito ang tawag sa kanya second coming dahil yung first coming is actually a sacrifice. Sakripisyo yung unang papunta niya sa lupa. Ipinako siya sa krus. Pero tandaan natin, sa pangalawang pagparido ng Panginoon, He will rule, He will reign. Oh, Jesus. Two things will happen. First, He will transform our earthly bodies to glorified. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Sa pagtunog ng trumpeta, amen, sa sigaw ng mga anghel, babaguhin tayo ng Diyos. No more pain, no more tears, no more sufferings. Praise be unto the Lord. Yes. Yun ang sinabi po ng Bible. Kaya pag itinuturing mo ang sarili mo na mamayan ka na sa langit, dapat you are so eager waiting for the soon coming of our Lord Jesus Christ. Huwag po natin babaliwalain po ito. Kasi ito pong nangyayaring sabi nga, climate change. Init po ito eh. Climate change is heat. Nasa Biblia po ito. Hindi na ba ang tutunaw, ang mararanasan ng buong mundo katulad ng panahon ni Noe, kundi init. Kaya napakabuti po ng Diyos dahil babalik siya upang kunin ka. Kunin tayong lahat. Sa tingin mo ba, kung hindi ka mamamayan sa langit at hindi ka mga kapatid, nakalis ka, mga pinamahal, makakasama ka ba? Hindi eh. Because there is a way of salvation. Meron talaga. That's why we pastors, we preach the gospel of salvation. We preach. Dahil meron, kung wala, di lahat pala, kahit
Hindi ganun ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos, pero just ang Panginoon. May katwiran ang Panginoon. Eh kung wala, mga kapatid, na impyerno, maaari. Pero may impyerno eh. Para saan yan? Para sa mga taong hindi tumanggap, lumabag sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakalaking biyaya po ang mapabilang tayo. Mga minamahal, mga kapatid, lahat ng nanonood ngayon sa ating pong pangangaral na ito. Magpasalamat tayo lahat sa Diyos. Napakalaking kayamanan po na nakalista ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Purihin po ang Panginoon. Secondly, He will subject all things to Himself. Ay sabihin na tayo dyan, mga kapatid, kung dito sa lupa, kahit hindi na po natin hinihingi, pa natin hinihintay yung pagbabalik niya, natututo na po tayo magpailalim sa kanyang kalooban. Yan po ang pinapractice natin. Kahit Sunday, mayroon po tayong ginagawa. We are in the church. Amen? Yun po ay submission, mga kapatid. Kahit masama ang loob mo, ginawang ka na ng masama, nagpapatawad ka pa rin. Why? Because we are submissive sa kalooban ng Panginoon. At siguro kung dati tayo, mga kapatid, na hindi pa tinawag ng Panginoon, abang ngipin siyang ngipin ito, Pastor. Hallelujah. So sa pagbabalik ng Panginoon, the enemies will bow before Him. He will reign as King. Amen. He will be the Lord of Lords. Woo! Jesus, thank you so much. At darating po siya dahil siya po ang Diyos na tagapagligtas ng lahat. Sa malakas sa malakpak para sa Panginoon. So, as citizens of heaven, we should long for His appearing, mga kapatid. Bababa siya mula sa langit, sabi ng Bible, pero saan lang sa alapaap, yan po yung rapture. Mula sa alapaap, sabi ng Bible, ang lahat ng mananampalataya ay sasalubong. Yan po ang rapture. Dahil sa church, sa lahat ng members ng church, nawa po talaga ay patuloy tayo maglingkod na mayroong katapatan sa ating mahal na Panginoon Yesu Cristo. In the twinkling of an eye, with a shout of the archangels, the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up to heaven to be with the Lord forever. Amen. Oh, thank you, Jesus. And another, citizens of heaven uphold the right kind of faith. Huwag po nating pabayaan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, now, 1 Thessalonians 5:23, may the God of peace Himself sanctify you completely. Everybody say amen. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Mahalaga po ito. Uphold means sustain, maintain. Kung ano ang tinanggap mo, i-improve mo pa yan, huwag mong pabayaan. Mayroon kasing tumanggap sa Lord na nagsimula sa maganda, pero natapos hindi maganda. Ayaw ng Lord yan. Si Judas, disipulo. Pero mga kapatid, hindi naging maganda ang kawakas. Maaari po yun. Kaya pinapaalalahan tayo ng ating Panginoon. In the book of James, mga kapatid, okay, please look at this verses, mga kapatid. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. Everybody say amen. Until. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and the late rains. The early and the late. Hallelujah! You also be patient, sabi niya. Establish your hearts. Hallelujah! Maging steady nawa ang puso natin sa Panginoon. Huwag nating hayaang maagaw yan ang anumang mga bagay na makasalimutan. For the coming of the Lord is at hand, sabi ng Bible.
Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Kaya nga mga kapatid, maganda po tayo mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Bible, lahat ng bagay ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim, ay pagbibigay sulit natin sa ating Panginoon. Kapatid, nawa magkita-kita po tayo bilang mga mamamayan doon sa kanya. Hallelujah! Kung iyon ang ating mahal na Panginoon, and in my conclusion, glory to the living God, Ephesians 2:19-20. Therefore, you are no longer strangers and foreigners. Everybody say amen. You are no longer strangers and foreigners. Yan sinasabi ko mga kapatid. But fellow citizens with the saints and members of God's household. Being on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the cornerstone. Sabi sa Tagalog, sa mga tuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinilang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panunungan ay walang iba kundi si Hesus Kristo. What a blessing mga kapatid, what a blessing. Nawa mga minamahal, patuloy natin maalala na tayo po, pagamat nasa Pilipinas, tayo ay mamamayan doon sa kanya. Magandang umaga sa Diyos sa kanya. Nagkaya po tayo lahat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Dakilang Diyos, Panginoon sa Kristo, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa natapos na gawain, Panginoon, sa lahat ng ginagawa. Salamat po Diyos sa biyaya ng paglilingkod. Lord, sa natapos namin, mensahe, Panginoon, na dinala ng iyong paglilingkod. Nawa lagi namin maalala, Panginoon, na kami ay hindi para sa sanlibutan, kundi kami, Panginoon, ay inawag mo para magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama doon sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Kinahabatan mo kami. Pagamat kami yung makasalanan, pinatawad mo po kami, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy mong pahalagan. Patuloy namin pahalagan, Panginoon. Hallelujah. Ang isang napakalaking pagpapala. Ito, tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy o Diyos na pagkakumpay sa namang araw ng buhay. Lord, sa lahat o Diyos na nanood, nakapakinig ng iyong mensahe, nawa Panginoon ay tumingin ito sa pusong isipan ng bawat isa. Lord, dinadalangin din namin, O God, ang aming mga kapatiran, mga kababayan, Panginoon, na dinaanan ng bagyo, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, na tulungan mo po sila, O God, na patuloy, Panginoon, na makabangon, O God, at patuloy pa rin, O Diyos, na magkaroon ng malakas na pananampalataya upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng biyaya. Salamat, O God, sa iyong Panginoon comfort, Panginoon, sa iyong matuloy na magsundo ng kanilang mga pangangailangan. Palakasin mo po ang kanilang kalooban. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ng lahat ng bagay, na sa muli, Panginoon, binabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.